Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have 2 nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Vitamins pa, laking may pagmamalaki. Cherry for tangkad sagat. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. September is National Suicide Prevention Month. Minsan, the loudest smiles hide the deepest pain. Kaya huwag tayong manghinayang sa simpleng tanong na, kamusta ka? That one check-in can save a life. Kung may kakilala kang nahihirapan, let them know they're not alone. And if ikaw mismo ang struggling, please reach out. You can call the National Center for Mental Health Crisis Hotline at 1553. May mga taong handang makinig anytime. Pwede mo rin kausapin ang taong higit mong pinagkakatiwalaan because your life matters and someone out there is waiting to remind you you are loved. We energy you. Bangga. Wag mo sabihin radyo. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Lindsay! Lindsay. Good morning, Bangga! Good morning! Baby Toby! Baby Toby. Good morning, Bangga! Good morning! Hi, Panggat! Hi, friend! Pangusta siyang same, pero... Bangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Magandang morning, Baby Toby. Hey, DJ Lindsay, kamusta ka naman? Kumain ka na ba? Oo, nakanakaw na ako ng burger. Burger? Ayan, fast food ka na naman. Hindi, ano ka ba? Yung akin healthy naman. Alam mo naman kasi kapag nag-fast food ka, di ba? Iklog. Hay, nako, sana gumaya ka na sa akin ng healthy living. Bakit? Oh. Bakit? Healthy ako. Wow. Healthy ka? Oo. Oo na, sige na, healthy ka na, ako na hindi. I love fast food. Hello po sa inyo dyan. Magbagong buhay na kayo. Yung mga katulad ko na mahilig sa fast food, hindi naman mahilig, but we find convenience sa pagdaan Actually, sa mga fast food sa umaga. Kaya nga tinawag silang fast food eh, no? Mabilisan ang pagkain. lang. Kaso nga lang nangyayari ngayon, ang daing ng mga Pilipino ngayon, no? Kapag ikaw mismo ay umu-order doon mismo sa sa chain nila, no? Oo. Parang ang tagal-tagal daw. Oo. Imbis sa fast food, naging slow food na daw.
sometimes. Ang bagal-bagal daw paminsan. Hindi naman siguro sa lahat ng chains ganyan. Siguro, no? Baka naman wala lang yung temper lang nila tsaka yung patience lang nila, napaka-short lang. Ayun. Siguro may pinagdadaanan sila. Siguro nga. Siguro broken-hearted. Diba? Uy, pero minsan nangyayari kapag ikaw nagpapadeliver ang tagal-tagal nilang dumating. Totoo naman din yan. Oo, at minsan kulang-kulang pa. Yun nga lang. Ay naku, matagal na, kulang-kulang pa, buwisit ka na. O, diba? Pero again, hindi naman araw-araw nangyayari yan. So, alam mo, manage na lang natin yung expectations and patience. Although, sasabihin ng iba, manage your expectation na binabayaran mo yun, DJ Lindsay. Ay naku, oo na, sige so, na. Sige, bahala na kayo. Pabuisit ako, gusto nyo. Bahala na kayo, wala na ako sinabi. Gusto nyo yan eh. Ay nako. Anyway, DJ Lindsay, ano na bago ngayon? Oy, alam mo ba, ang bago ngayon is that sa lahat po ng mga panggapo natin na kukuha ng lisensya ng pagmamaneho, ang mga driver's license. Saktong-sakto. Oo, eto na nga. Pinili ko talaga to na itakal talaga tsaka pag-usapan kasi nga alam ko na ikaw ay kukuha ng lisensya at nandun ka sa process na yon. Oo naman. Pero alam mo ba, Bibi Toby, ang sabi po sa balita ha? Posibleng tumaan na po sa karagdagang driving lessons at pagsusulit. So may karagdagang driving lessons at karagdagang exams. Yung mga gustong kumuha po ng driver's license, sabi po yan ng Land Transportation Office. Dahil nga meron daw silang panukala at naisubmit na daw yung draft noon. Ang sabi po, ngayon daw po kasi sa kasalukuyan, dapat makapasa ka ng theoretical driving exam at saka yung ito yung mga aplikanteng kukuha ng professional license para sa light vehicles gaya ng motorsiklo, tricycle, kotse at saka mga van. Ngunit sa bagong panukala, sa bagong draft na naisubmit na nila, kinakailangan mo nang sumailalim ng mga aplikante sa 4 na oras na practical driving course na may kasamang lecture sa road safety and courtesy. Alam mo, una sa lahat, okay lang sa akin na merong mga ganyan kasi kailangan naman talaga ng safety sa kalsada. Kaso nga lang at the same time, but wait, there's more! Bukod pa dyan, Baby Toby, kailangan daw pumasa yung aplikante sa practical driving test para masuri po yung kanyang actual na kakayanan sa pagmamaneho kapag pinakawalan na siya sa kalsada. Ito pa kasama daw sa system na yan yung lahat ng types ng sasakyan tulad ng motorsiklo, jeepney, bus, van, at para daw masiguro talaga yung mataas na antas ng kaligtasan sa kalsada. For the record, para lang to sa mga kukuha ng professional. Ngayon. Pero kasi, hindi pa naman pumapasa yung yung batas. Hindi pa siya nagiging batas. So, para to sa mga professional na kukuha. Pero kapag non-pro, hello? Tumawag na lang tayo sa LTO. Hello? Hindi po masyado po kasi akong tinatanong dito partner ko. Nag-uusap lang kami Siyempre ngayon, kakakuha ko lang ng student permit, di ba? And ito para sa information ng mga pangga natin dyan, bukas po, doon na po magsisimula yung aking driving school lesson. Ayan na nga, driving lesson. Oo, talagang napasa ko na yung theoretical kinemerut. Ang taray, pumasa siya. Panes. Sinaga ko yun, par. Isa na naman pong driver ang magsisimula ng kanyang buhay Isang sa kalsada. kamote na naman. Uy, huwag kayo kamote, Hindi, iba yun, huwag yun. Dapat lang, no? Pero ayun na nga, pumasa ako. At talagang proud na proud ako sa sarili ko no? Feeling ko isa na akong ganap na driver. Hintayin mo muna yun. Hintayin mo muna. Sige, i-claim natin. Pero hintayin mo muna yung actual. Oo, pero bukas nga magsisimula ako. Marunong ka na naman May alam ako, oo. Marunong din naman ako. Nakapagpatakbo naman ako ng manual tsaka automatic, no? Pero at the same time, kailangan pa rin talagang matuto ng sobra-sobra. Kaya ako nag-driving school. Totoo yan. Kasi una sa lahat, rin yan safety rin yan Alam mo yung iba, bukod sa pag-driving lesson nila, ang ginagawa nila, nagpa-practice sila sa mga sementeryo. Ayun pa, isa. Diba? Oo, isa yun. Kasi sa sementeryo kasi kasi makipot kasi yung daan dun Oo bukod sa nakakatakot. May mga sementeryo na malalawak. Kaya doon sa amin hindi. Kaya nga doon sila nagpa-practice kasi malawak yung daan doon. Ay, sa amin hindi, masikip. Oo. Pero ayun minsan naman doon sa amin, sa sa park naman. Sa park naman na kung saan yun nga, malawak nga yung yung kalye o yung dadaanan ng mga sasakyan doon nagpa-practice magparada, magmaneho, like for example manual. Totoo. Doon natututo ng shifting. Alam mo, yung nag-driving lesson naman ako, diyan ako dinala sa May New Manila kasi malalawak yung kalsada diyan Tapos may part diyan na
nandun yung mga hindi naman nagtitipon-tipon, pero makikita mo doon yung mga nagda-driving lesson. Kasi ilang sasakyan kayo doon, mga 4 siguro. Tinuturuan kayo mag-park. Diyan sa New Manila, may malalawak na areas dyan kung saan talaga pwede kayong mag-drive. Well, dapat lang naman talaga mag-practice talaga tayo, no? Kasi nga naman, kapag ikaw ay nandyan na sa kalsada, hindi lang buhay mo yung nakasalalay dyan. Pati na rin yung pasahero mo. Like for example, jowa mo, passenger princess yan, di ba? Or di naman kapamilya mo na nasa likod, di ba? Pamilya. So kaya naman talaga safe na safe dapat tayo pag nagmamaneho. At saka syempre para iwas huli, dapat alam mo yung mga rules and driving, ganyan. Alam mo, ang dami ko natutunan nun eh. Ano natutunan mo? Nag-theoretical course ako. Ang taray, no? TDC. Sinagha ko yun, par. Syempre naman. Oo, buong weekend yun lang ginawa ko. Nag-aral talaga ako and daawa ng Diyos, nakapasa naman ako. Nakapasa ka naman. Oo, at ayun na nga, isa sa mga natutunan ko rin naman talaga doon at talagang tatandaan ko talaga kasi magsisimula na ako ng driving school ko, no, na wag daw bulihin yung mga nag-aaral magmaneho. Oo. Dapat saan ka papakawalan? Susundan kita. Wag. Susundan kita. Alam mo pa si Toby. Alam mo, pag binambuli sa akin, gaganti ako. Wag, hindi mo pwedeng gawin yan kapag meron kang kasamang instructor. Dapat nga naman talaga. Pero ayun nga, no, sa mga pangga natin dyan, no, na talagang makakita ng mga nag-aaral magbaneho, no, kitang-kita naman yun sa labas eh. Driving school, kinemerut, student driver, nasa likod, di ba? Wag natin sila bulihin. Pero alam mo, may mga instructor, Baby Toby, na protective sa kanilang estudyante. Naalala ko yung instructor ko noon, talagang siya yung nakikipag-away sa mga dumidikit sa akin. Oo, siya yung nakikipag-away doon sa dumidikit sa akin. Ayos naman pala ako pag ganun. Kaso, alam mo ba, nung tumagal, sabi niya, gusto mo turuan kita ng libre. Wow! Ginanon ako. Siyempre, sinabi ko sa daddy ko, sabi ko, pa, libre daw. Anong kapalit? Sabi ko na ng tatay ko. Nakakaloka. Alam na yun kapag ganun. Oo, pero hindi nga. Doon sa part na may mga protective talaga na instructor doon sa estudyante nila, hindi po sila yung nagagalit pag dinidikitan. Dapat lang naman talaga. Oo, kasi una sa lahat, sila yung kumbaga panangga mo. Kasi mas nakakaalam sila sa batas sa kalye eh. Alam mo, unang natandaan ko, wala lang nare-refresh ko lang yung memory ko. Kapag sa una, papark kayo, sa daan kayo niyan. Tapos papark kayo sa gilid. Tapos i-introduce sa'yo kung ilan lang dapat yung takbo mo, ganyan. Kung ano yung tunog ng makina na ganito lang yung takbo. Okay. Ganyan. Ganun pala yun. Ituturo sa'yo lahat muna. Sana nga matandaan ko yan, Matatandaan mo yan. Hindi ka naman patanga-tanga ka dyan. Wow. Ay, good luck ha. Uy, salamat sa iyo ha. Wala ka bang dyan, papakimkim sa akin, pa-good luck? Siya. Ano ba? Kailangan mo bang pa-good luck? Siyempre, pa-good luck na 1K. Wala. Bakit? Ba't ako magbabayad ng mo? Pang driving school mo? Hindi. Bayad na yun, FYI. Ay, antaray. Pumasok na yung bayad. Oo naman, pasok na. Kasi di ba nung nakaraan, hindi pumapasok yung bayad mo? Pumasok na. Yun na nga, medyo may kamahalan nga lang. Pero at the same time, need ko rin naman talagang matutong mag-drive. Oo, totoo yan. And at the same time, medyo matanda na rin naman ako. 28 na rin naman ako, hindi na ako pabata, tapos wala pa ako lisensya. Ikaw yan eh. Oh, wow. Para sinabi mo, no choice ako dati. Hindi naman. Sinasabi ko nga, dapat lang. Well, ikaw kasi, iba yung yung case mo eh. May bala ka kasing gawin, di ba, after nun, kapag natuto ka na at nakawala ka na. Yes. Ang payo ko sa'yo, sa unang araw mo, pumunta kayo dyan sa elliptical road. Sa Quezon City. Ikaw mo nakapahirapan. Ikaw naman. Charing lang. Pero nakapag-highway na ako Diyan ka mag-practice sa elliptical road. Matututo ka dyan. Natakot ako. Baka mamaya kasi may mambuli sa akin eh. Alam ng mga drivers ngayon na nakikinig sa atin yung elliptical road. Napaka-notorious niyan daan. Naku, ayoko. Baka mamaya kasi hindi ako makapagpigil. Alam mo yung pasensya ko medyo maiksi lang eh. Baka alam mo yung palagi mo sinasabi dito sa tinuturo ko sa anak mo. Baka yun yung sabihin ko eh. Wag! Naku, sinasabi ko sa'yo. Baka mamaya kasi mag-road rage agad ako. Wag! Ayan ang kailangan mong matutunan. Yung patience mo pag nasa daan yung pasensya dapat habaan. Oo. Wag mamak. No! It's Oo, dapat hindi ganun. Dapat ikalma natin yung sarili natin kapag tayo ay nagmamaneho. Oo. Natutunan ko yan sa TDC.
Wag nagse-cellphone pag nagmamaneho, Ayun pa, isa. 'di Wag ba? mag-cellphone. Oo. Mag-cellphone ka lang kung magse-set ka ng sa Waze mo, Google Maps, no? Pero dapat nakahinto ka. At ginagawa yan bago ka umarangkada or Ayun bago nga. mo simulan yung pagmamaneho mo. Yes. At wag magmamaneho ng lasing. Okay? Totoo yan. Teka lang ha, yung cellphone kasi, pinaalala mo sa akin. Di ba meron kang baon dyan? Meron nga akong baon. Oo. Ito na nga kasi yung baon ko, DJ Lindsay. Ang sabi? Meron na nga naglabas, no? Yung Apple, naglabas na sila ng panibagong iPhone. iPhone 17 Pro Max at iPhone Air. Oh, taray. Alam mo ba na itong iPhone? Mawawala na naman tayo ng kidney liver nito. Oo, di ba? Magbebenta na naman ng mga kung ano-ano. Magbebenta na naman yung mga pangga natin ng mga kaloob-looban nila. Tama. Yung iba, papaldo-paldo pa dyan, no? Diba? Tapos eto na nga, DJ Lindsay. Anong meron? Yung iPhone Air, talaga nga namang napakanipis. Sobrang nipis niya. Ang nipis na nitong iPhone ngayon, Mas manipis pa dyan. Okay. And FYI, ito namang iPhone na 17 Pro Max, no, ay talaga nga namang medyo okay. Medyo meron siyang kinaibahan sa dating iPhone, no, lalong-lalo na sa camera. Sure ka dyan? Oo. Yun yung nakita ko lang naman, no. At ito nga, no, since lumabas na nga yung iPhone, no, yung panibagong iPhone, hindi na rin nawawala yung mga kumpara-kumpara. Oo naman. Oo, syempre magkalaban yan Samsung tsaka iPhone. At kanina nga nanood na ako ng comparison. Syempre ikaw yan. Syempre ako. Ano nangyari Android ako, sa comparison? Oo. Ayun, nakita ko merong mga certain na features yung iPhone na nakuha na mismo ng Samsung. Oo, yun lang naman nakita ko doon, no. And in terms of camera, no, ang nakita ko naman sa front cam, mas maganda yung front cam ng iPhone kesa sa Samsung na S25 Ultra. Okay. So ayun, medyo okay naman siya in terms of sa front sa rear camera, medyo lumamang yung Android. Talaga? Yung Samsung S25 Ultra. Sa ganda? 48 megapixel sa rear lang yung camera yan. Rear camera. Oo, 48 megapixel lang yun sa iPhone, wherein dito sa Samsung, no, sa S25 Ultra, meron siyang 200 megapixel wide lens. So kung ang after mo ay yung camera, doon ka sa siguro na lang yan, sa preference mo na lang yun eh. Oo. Depende na yan. Maganda naman kasi parehas talaga. Aminin na natin yan. Nakakainis lang minsan sa iPhone, alam mo, yung front cam nila masyadong honest. Oo nga eh. Mga chenes kinemberlo natin sa mukha natin. Nakikita mo lahat ng mga chenelin sa mukha mo. Kaya nga mas maganda yung front cam ng ng iPhone eh. Oh, grabe. Diba? Aminin na natin, no, na yung sa Android, talaga may filter din naman talaga. Oo. Ako, mas gusto ko yun kasi na-hide nga yung mga chenes sa mukha natin. Konti lang naman. Well, anong konti? Ang dami. Malaki ba? Yung difference sa mukha? Oo naman. Kapag gusto mo talaga, alam mo yun, kaya sabi ko talagang medyo nakakainis tong front cam ng bakit ganon? Yung gusto mo maging makinis lang naman, no? Oo. Pero at the same time, napaka-honest ng iPhone. Napaka-honest ng kanilang camera. But anywho, ayan. So, yan yung panlaban nila ngayon. Yung pinakamanipis. Yung iPhone Air. Oo. Kiniklaim ba nila na manipis? Pinakamanipis? Hindi ko narinig yung na sila yung pinakamanipis eh. Oo. Pero kiniklaim nila manipis talaga sila. Doon sa linya nila, sa model nila, siguro pinakamanipis sa lahat ng nilabas nila. Kasi yung iPhone 17 mas mas manipis pa tong Samsung S25 Ultra eh. So ayun. Kaya siguro mas manipis siya sa line nila. Oo, sa mga nilabas nilang model. At talaga nga naman sa Amerika, talagang nakasampay na mismo doon, no, yung iPhone na Air. Kailan pala lalabas to? Wala pa akong idea kung kailan, pero sa Amerika ni-reveal na yan eh. So siguro later this year or early next year. At nakita ko na medyo may kamahalan, no? Ilan? 1,100 ata yung sa iPhone 17 Pro Max. Mahal? Ang mahal talaga. Sa bagay. Tatay ko naman contractor. Pabilin mo na. Dalawa na, para ako rin. Oo nga, oo. Pero ayun, nasa inyo pa rin naman yan kung ano yung preference nyo, no, sa pagdating sa cellphone, no? Para sa mga maganda yan. Totoo naman. Kung anong nila, bet ninyo. Kung anong datingan sa inyo. Ako nasaktuhan lang na ako medyo makalikot ako sa cellphone, no, na medyo techie ako. Kaya gusto ko ng Samsung, ng Android. Nagkataon din na ako naman, ayoko nang may mga kinakalikot. Kaya
tayo sa madaling, di ba, user-friendly. Oo, tsaka dapat tigil-tigilan natin yung pagkukumpara, no? Oo. At least meron tayong cellphone. Yan kasi yung issue sa sa mga ibang Sa mga bansa, pangga natin, tsaka sa iba nating mga pangga dyan na, ay kapag naka-Android ka, ayoko sa'yo. Hindi, oo. Huwag naman ganun, oo. Diba? Kung saan yung madaling gamitin for you, tsaka kung alin yung mas kumbaga nabibigay yung convenience and yung, yung tulong na kailangan mo. Diba? Kaya ayun, stop the hate, ha? Oo, stop the hate. Tigil-tigil. Oo, love each other. Huwag niyong baste din yung isang tao, yung isang lalaki, dahil na sa iPhone niya. Grabe o naman. dahil sa cellphone niyang Android. Grabe naman. Ganun yung iba. Ganun ba? Tumitingin ka ba sa bagay? Yung iba, hindi ko naman nila lahat. May mga tao kasi na kapag naka-Android yung isang tao, yung isang lalaki, ayaw nila doon. Grabe naman. Oo, grabe nga. Oo, talaga. Hindi kumbaga nakadepende sa telepono kung sasagutin mo o hindi. Dapat hindi ganun. Bakit mas yayamanin ba kapag daw? May mga ganyan yung tingin nila, no? Isipin mo, sige, naka-Android siya, naka-Samsung, no? Pero yung iPhone niya, mas mababa yung specs kesa dun sa cellphone ng lalaki. Huwag kayong tumingin sa telepono. Ay, nako. Sabihin natin, naka-iPhone ka, pero mas mataas naman yung specs nung nanliligaw sa'yo, tas babasti din mo. Baka tampalin ka ng specs nun. Yung specs yung pinag-uusapan na. Hindi yung brand lang, ha? Oo. Minsan kasi nangyayari, bibili niya yung isang bagay dahil lang sa brand kesa sa specs mismo. Oo, sa pangalan lang. Ay, nako, anyway. Ay, nako, yung mga ganyan, kaya nga ba. Pero kasi katotohanan ng buhay, may mga ganyan judger. Oo, mga judger. Yung mga babae na, ano cellphone niya? Oo, di ba? O kaya, parang ano lang yan eh. Parang gano'n na. Hindi. Parang ano lang yan eh. Anong sasakyan niya? Di ba? Yung pa isa sasakyan pa. Mas, halimbawa, kapag medyo mayayamanin siya, saan siya nakatira? So, yan yung mga yung kumbaga maliliit na detalye yung tinitingnan. Tapos kapag nakakadismaya kung saan siya nakatira, ay nako, ayoko na, kiss ka na. Saan siya madalas kumakain? Anong kape niya? May ganun kaya? Oo. Minsan kasi, di ba, kapag ikaw medyo nagigipit ka naman talaga no? 3-in-1 talaga no? Kapag ikaw nahusgahan kapag ganun, ay nako, yari, masasama ng ugali ninyo. Huwag nga kayong ganyan. Diba? Parang hindi kayo hindi kayo nagdaan sa kahirapan. Well, may iba naman talaga. Kung nepo baby ka, hindi ka talaga dumaan sa kahirapan. Naka ng kontraktor. Nabalitaan mo ba yung kahapon? Oo, ang daming ang revelasyon. Nagbulgaran na. Bulgaran nung isang araw, bulgaran na naman hanggang kahapon. Kagulatan, baby to. Oo, talaga nga pinanood ko talaga yan. Lalong-lalo na yung kay Vico Soto. Ay, oo. Talaga nga naman. May point talaga si Vico Soto. Pero meron kasi ako nakita, baby Toby, na hindi nga daw, may mga ibang hindi natuwa sa kanya. Because para daw siyang bata na nagsusumbong sa tiyahin at tsuhin niya ng mga hanash niya sa life. Hindi naman. Ganon daw. No. Ganon yung dating sa kanila. Ganon yung dating sa kanila, no? Pero tama, may point nga naman talaga na minsan ang nangyayari puro kasinungaling yan yung sinasabi. Para nga naman mas mapabango yung kanilang mga pangalan, di ba? Syempre sana naman lumabas na yung katotohanan, no? Yes. At sana hindi na mapunan ng mga puro pang kasinungalingan. Alam mo, ang wish ko lang and I pray na sana after all these mess, sana may mapanagot. Oo. Kasi pwedeng ang daming ngayon, discussion, ang dami nilang mga hearing na ganyan. Patong-patong na no? Diba? Pero sana at the end of the day, at the end of the tunnel, meron talagang managot. May makulong. May makulong. Yung mga nakuha, mabawi. Diba? Ayan, nababuisit ako, magbabayad na naman ako ng... Hoy, totoo to! Real story to, baby Toby. Magpa-file kami ng BIR statement na naman ngayon. Alam mo, okay lang yan. Hindi okay! Ikalma mo. Wala na, di naman ganun kalakihan yung kita natin, pero may mga ganyang mga kailangan filing. Tama, at saka nakaka-trigger din naman talaga na kung saan nagpapayaman lang ng ibang tao yung kinakaltas sa'yo. Grabe kasi, imbis na gamitin dito sa sa Pilipinas, sa bansa natin, no? Nakita mo ba yung grabe ang daming bulto ng pera sa Yung pera, di ba? Sa table. Diyos ko, sana ganoon na lang yung nasa nasa lamesa namin, no? Tapos ang term nila dun sa lugar na yun ay tambayan daw, tapos nandun yung mga pera. Sana ganoon yung tambayan natin, no? Ako din. Mga pera, no? Para pag wala kang pang kape, no? Ay, 1.5. Akin na 1.5, 2,000 na. Sige, eto na, 3,000. Oo, baka naman. Ito na isang bundle, bumili ka, ibili mo, ilibre mo mga katrabaho mo. Nakakatawa dun sa Senate hearing. Sabi nung isang araw kasi safe ka na. Safe ka na. Tapos kahapon, bumuelta. Inilabas, no? Yung di pangalan. Kasi syempre pwede namang sinisiraan lang yung pangalan ng mga senators na yun. Diba? Pwede ba natin sabihin?
Ikaw, bala ka. O sige, pwede naman siguro kasi sinabi naman to, Oo, di ba? Senator Jinggoy at saka si Senator Joel. Joel Villanueva. Nako, Pwede namang sinisiraan lang din. Pwedeng totoo, pwedeng hindi natin alam. Dagdagan lang yung mga issue, di ba? Para ma-prolong pa yung kaso na isinasampa sa kanila. Tama ka dyan, attorney! Dapat talaga nag-abogado ko eh. Nasa mali ang profesyon, nasa mali ang karera. Feeling ko, kung naging abogado ka, wala ka na rin ngayon. Feeling mo, kapag ako naging abogado, kukunin mo ba ang abogado mo? Hindi! Oh, ito naman! Bakit? Naglolokohan lang tayo dito, baby Toby. Tumigil ka na. Alam mo, meron nga akong naisip or natutunang article, no? Doon sa TDC nga, nung sa kurso. Nakalimutan ko na ngayon. Ayan, kita mo. Pinagmalaki mo pa, nakalimutan mo naman. Hindi, kailangan ko lang refresher. Oh. Ito naman, pwede ko naman i-search yun sa ano ko. Pero sa natin sa course natin, meron tayong media law and ethics. Yun nga. Diba? Alam mo yun. Syempre, tagal na. Sige nga, ano? Wag ka! Ano na lang, transparency and, ano pa ba yun? Enough. Tama Mom brain, kakaanak lang. Pwede bang rason yung bobo lang ako? Hindi, totoo. May ganyan kami. Oo, meron talagang ganun. Kapag kukuha kami ng lisensya, no, meron din naman kaming exam. At meron kasama doon yung mga article, Republic Act, basta yun. May number yun. True. May number yun. Tumigil ka na, nakakahiya na tayo. Tama na. Mamaya masita tayo dito. No? Ay, nako. Oras natin sa mga kapuluan. It's now 8:45 on the clock. Kaya naman mga pangga, magbalik tugtugan muna tayo. Ha? Siyempre naman, kasama niyo pa rin po nag-isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At ako naman ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. At tayo pa rin po ang estasyong same, pero... Diba? Hanggang we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo...